Hello Cancer, ito yung reading mo for July 18 to 24. Ano ba yung mga pwedeng maganap? Ano yung mga dapat mong malaman? Thank you so much Cancer sa iyong support kung matagal ka nang nakasuporta at sumusubaybay sa aking mga readings. At kung bago ka naman, don't forget to like, follow, or subscribe. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, pati na rin sa ating mga FB page subscribers. Regarding personal readings, para sa mga interesadong mag-inquire or mag-book ng reading, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng detalye na kailangan nyo nakasulat sa description nitong ating video. Ayan. So, simulan na natin. Ay, wait lang. Bigay ko muna pala yung lucky day mo tsaka lucky numbers mo. Screenshot mo na lang. Ayan. Pwede mo namang i-pause or i-rewind itong video, Cancer. Lucky day mo Monday. Ang lucky numbers mo 26, 55, 29, 36, 7 at saka 35. Kunin na natin yung iyong mga overall energies para dito sa week na ito. Unang nahugat natin ay butterfly at saka snowdrop. May kinalaman sa hope. Ayan. Next card or overall energy mo is the hawk and thistle. Graceful persistence. At meron ka ring the boar and pumpkin confidence. So, mala-star card ito eh. No? Mala-star card. Tsaka may halo siyang parang death card, parang transformation. Kuha rin tayo ng isa rito para sa iyong closing message mamaya. Wow, meron ka Ace of Cups. Mukhang may maganda kang matatanggap. Especially kung single ka, maganda yan. Meron kang Five of Cups. Uy. At Five of Wands. Dalawang 5 sa numerology ko, alam nyo. Sa bottom ng deck mo is meron kang Three of Wands. Kuha rin tayo ng cards para sa iyong love life. Nako, so parang hindi maganda yung Sa single maganda yung love life. Pero kung hindi ka single, mukhang tsaka yung energy dito na nakikita ko. Okay? So punta muna tayo dito sa mga overall energies mo. Mukhang kailangan mo ng dugtungan yung pasensya mo dito sa card na ito. Or sinasabi sa'yo nitong card na to, huwag kang mawalan ng pag-asa. Okay? So, baka may hardship kang pagdadaanan nitong 18 to 24, Cancer. At ang card na ito ay isang reminder sa iyo na huwag ka basta susuko. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Ano yung gamitin mo? Ano yung mga nagbibigay sa iyo ng lakas sa mga time na halimbawa na panghihinaan ka ng loob or nawawalan ka ng pag-asa. Yun yung gawin mong motivation, Cancer. Okay, this is a period ng hardship para sa iyo, pero ikaw ay susubukin at ito ay
Ito ay sign, ito ay advice sa iyo ng card na huwag kang basta-basta magi-give up kasi etong hardship na to, kung ano man tong nararanasan mo, no, na hindi maganda or mahirap, lilipas at lilipas yan. It will come to a close at merong mga better days na paparating. So, kailangan mo lang is maging positive kahit gaano kahirap yung sitwasyon mo, na huwag kang mag-give up or mawala ng pag-asa. Okay? Yan. Ang butterfly kasi is also okay, dun sa Wild Unknown Tarot, merong card dun na merong ganito eh. So, doon sa card na yun, naalala ko, dark yung nasa ilalim niya and yung butterfly, naka-ano na siya, naka-transcend. So, ibig sabihin, magta-transcend ka dito sa isang mahirap na sitwasyon. Kaya, ang susi dito is huwag kang mag-give up. Cancer, huwag kang mawala ng pag-asa. Magra-rise up ka rin dito. Makakaalpas ka rin dito. No? At better days are coming. Yun naman yung sinabi dyan. Ayan, ito, iba to. Wala masyadong nakakuha nito. Etong si Hawk and Teasel ay may kinalaman sa graceful persistence. So, ito ikaw na pagiging na-maintain mo yung iyong dignity and grace. Kahit na, di ba, dito, merong difficult situation dito eh. Kumbaga, kahit na, kawindang-windang na, ikaw pa rin yung, tinatry mong i-pull yung sarili mo together. No, na-maintain mo yung grace and dignity mo dito sa mga mahihirap na sitwasyon or very, provoking yan. Kung meron mga provoking situations dyan, yan, na-maintain mo yung grace and dignity. Okay? Yan, hindi ka madaling masway. Yan, ma-impluwensyahan ng mga nega-nega. So, yan yung maganda sa'yo, Cancer. Kaya kahit gaano ka toxic yan or kahit na may mga nagpo-provoke sa'yo dyan, kahit na sabi ko nga kawindang-windang na, pero ikaw na maintain mo pa rin yung composure mo. Yan. So, yan ay yung isa sa yung magandang quality. Kaya nga siguro nakikita ko dito, kahit gaano ka difficult ito, kahit sasabihin ng iba, baka hopeless na yan, pero ikaw parang andun pa rin yung pagiging optimistic mo, positibo mo na may pag-asa ka pa rin. Parang gano'n. Hindi pa rin game over. Diba? Hanggat, para sa'yo, parang hanggat kaya mo, hanggat may buhay, may pag-asa. Gano'n ka ka-positive. Kaya nga siguro magta-transcend ka doon sa butterfly. At isa pa, nakikita ko, Cancer, is, confident ka rin sa sarili mo. Isa pa yan na, quality mo. Kahit na maraming tao dito sa crowd na pwedeng iniinsulto ka or parang tinatry ka nilang i-down, pabagsakin yung moral mo, andito ka sa graceful persistence. Hindi ka basta-basta nila kayang ano ba tawag nila dun? Hindi ka nila kaya basta ma-demoralize. Yan. Ito yung isa sa maganda mo pang quality. Yan. Meron mga tao dito gustong sirain yung mood mo. Pestin ka nitong mga to, i-down ka nila, i-demoralize ka nila, pero hindi sila magwawagi kasi yun yung meron kang ganong trait, no, na ikaw ay confident, hindi ka madaling masway. So, yan. Sabi nga dito itong boar, ganun kakunat yung skin niya. Kumbaga resilient siya yun. Hindi siya madaling ma-penetrate, matablan yung mga kung ano-anong negativity na yan. So, ikaw yan. Ikaw ito na pagiging matatag, no? At hindi basta-basta kayang i-down or i-discourage or i-demoralize ng kahit sino man. Pabagsakin ng ganun-ganun lang. Okay? So, you should be proud of yourself kasi nakikita ko dito, matatapos na yung period ng difficulty ko ay magta-transcend. Dahil yan sa iyong katatagan na hindi ka basta-basta sumusuko.
Ito lang masaklap sa'yo dito, Cancer. Pagdating dito sa love life, no? O yan, ito pwedeng past sa iba, pwedeng nangyayari pa lang, pero para sa iba, baka ito ay mangyayari pa lang. Yan, sa love life mo, nakikita ko dito, itong person na ito ay manloloko. Ayan makikita mo naman dito, binabanggit, dishonest. May deception na naganap or magaganap. Trickery. Dalawa yan. Dalawang words ng tatlong words ng panloloko. Si man yan, si manloloko. Yung person na yan. At ikaw ngayon ay aware na. Kasi nga siguro, baka hindi lang ito yung first time na nangyari or mangyayari yan. Pwedeng na-encounter mo na yan before, pwedeng nagawa niya na. So, alam mo na. Ang importante dito, Cancer, ikaw ay aware na. Ayan may awareness. At alam mo na kung anong value mo. Hindi mo nahahayaan na alam mo yon yung barat-barating ka na lang ng person ito at hindi ka niya, kumbaga kung hindi niya na-appreciate yung value mo, well, ikaw ngayon, alam mo na kung ano yung worth mo. Yun naman ang importante dito, Cancer. Na dapat alam mo kung ano yung deserve mo, alam mo kung ano yung worth mo. Kumbaga, hindi mo dapat tawag dito, i-down yung sarili mo or yung standards mo dito kung ano yung deserve mo. Yun dapat yung nakukuha mo. So, ngayon, mas ka na alam mo na yan So, hindi ka na basta-basta magpapauto sa mga ganyan. Okay? Pero, kung ikaw ay single, Cancer, yung mga wala pa naging jowa dyan, yan, merong love na paparating. Ayan, pwedeng new romance. Yung iba, kung hindi naman ito romance, pwede rin namang friendship. Pero yun na nga, more on this is bagong pag-ibig na darating sa iyo. Okay, at yung mga may kajawaan dyan na wala naman kayong problema, ibig sabihin lang nito, may next level yung inyong relationship. Diba? Kumbaga, mas lumalalim yung connection with the Ace of Cups. Ngayon, pwedeng this is also a blessing kung hindi naman sa love life yung pinag-uusapan. Pwede kang may marireceive na regalo or blessing. Pagdating sa career, wow, this is an offer. Yan, pwedeng opportunity, magandang marireceive mo or opportunity na darating sa'yo pagdating sa career. Pwedeng may kinalaman ito sa creativity. O baka artistic kayo or sa creative side kayo. Ngayon, pagdating naman sa finances, ito ay assistance. O baka bigay na pera sa'yo, tulong. O regalo, kahit naman di ka nakakailangan ng tulong, basta meron kang marireceive na money or assistance, support, kung kanino man galing ito. Okay, or pwedeng this is pera nakikitain mo out of your creativity. Yan. Pagiging kumbaga, artistic ka o nakakapagbenta ka ng mga paintings mo or kaya mong edit, ganyan ng mga matawag dito, yung mga photos. So, yan. Basta parang this is kumbaga yung blessing na kumikita ka dahil ikaw ay creative, nagagamit mo yung creativity mo, yun kumbaga parang yun yung nagiging source mo ngayon ng income. Okay, itong 5 of Cups parang nagluluksa ka pa rin. So yan, pwedeng feeling ko naman dito sa mga nag-break up yan or kung ano man itong lost opportunity. Basta parang merong some kind ng loss na naranasan ka or nararanasan mo or mararanasan mo pa lang. At malaking para sa iyo, malaking malaking nawala sa iyo, kaya ganun na lang yung panghihinayang mo dito.
Okay, pero wag kang mag-despair. Kasi meron namang 2 cups dyan na natira. So, ibig sabihin, makakabangon ka dito. Makakabawi ka, Cancer, kung ano man to, no? So, yan, kung love life nga ito, yan, pwedeng you are still grieving sa isang breakup. Andun pa rin yung sadness, no? Pwedeng nandun yung sadness. Andun yung disappointment. Some of you, pwedeng panghihinayang yung nararanasan ninyo, yan. So, halo-halong emotions din. Pagdating naman sa career, ayun na nga, pwedeng iba, ito ay opportunity sa career na pwedeng napalagpas ninyo at naku, hinayang na hinayang, kasayang naman. Pero kung mag-alala, may darating pa. No, hindi lang yan yung opportunity, kaya wag kang magpakasad ng todo-todo na hindi ka na makaget over dyan. Kasi meron at meron pang darating na opportunity sa career para sa iyo. Kung pera naman to, sagwa na ito kasi financial loss ito, Cancer. Loss kasi itong card na ito eh. Okay? Pero yun na nga, buti na lang kung financial loss ito, hindi naman lahat natapon or nasayang. So yan, pwedeng this is a failed investment, no? Pwedeng ang laki ng nalugi sa'yo. Pero meron pa ring naiwan, meron pa rin sigurong naiwan sapat para makapagsimula ka kahit gaano kaliit yung naiwan na yun. So, ibig sabihin, may pag-asa pa rin na makabawi ka dito sa financial loss na ito. Pagdating naman dito sa 5 of Wands mo, nako, ito ay kompetensya, conflict, pwede may mga argument dito, or pwedeng may someone na aggressive dyan, mga tension na namumuo, mga karibal, mga nagka-clash na mga tao, or egos, no? So, ayan. Sabihin na natin, pagdating sa love life, nako, pwedeng may kakompetensya ka, or pwede, yan, kung ikaw naman yung pinupursue nila dito, yan, pwedeng marami nagkakandara pa sa'yo, merong magkakaribal na nagpupursue sa'yo. Or the other way around, baka naman ikaw yung may kaagaw, kakompetensya dito. Okay? Pagdating naman sa career, yan, kompetensya rin to. O baka meron kang dyan, baka meron dyan sa office, katrabaho mo na parang lagi siyang nakikipagkompetensya sa'yo kahit di ka naman nakikikompete sa kanya. Or pwedeng siya yung kaagaw mo sa promotion. Yan, kung kakompetensya mo sa promotion. Okay, yan. Pwedeng may mga ganyan. O baka meron palang kontrabida dyan sa iyong workplace. O pwedeng yan yun. Ngayon, pagdating naman sa finances mo, sa negosyo, yan, pwedeng this is about financial instability or conflict, na pwedeng mga problema na related sa pera na pwedeng hindi kayo magkasundo-sundo, or pwedeng merong mga tawag dito, umaangal, no? Pwedeng yan, kung may mga usapan dito, pwedeng hindi kayo mag-agree. Pwede yung iba mag-aalma sila. Ayan. So, kung ito naman ay hatian ng mana o lupa, ayan, merong mga dito. Ibig sabihin, hindi lang ikaw ang tagapagmana rito, hindi lang ikaw ang makakakuha ng pera. Pwedeng maghahati-hati kayo. Kung ano man yan. Okay, basta related sa pera or pamana, no? At pagdating sa iyong closing message naman, Cancer, meron ka ditong love makes the difference. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Okay. So, ibig sabihin, pwedeng gaano man kasakit yung nararanasan mo because of a breakup, no? Time will heal itong mga wounds na ito, or love will help na ma-heal itong past hurts na ito na meron ka. Okay? Kasi
pwedeng this is an indication ng love na paparating sa iyo eh. Panibagong love, Cancer, na kahit gaano kasakit yung pinagdaanan mo, itong bagong love na to ay sapat para mag-heal yung mga sugat mo doon sa past relationship mo, failed relationship, no? So, itong bagong love na paparating sa'yo will give you security and self-worth. No, tandaan mo kanina may lumitaw dito about self-worth, diba? Na alam mo na kung ano yung self-worth mo, na hindi pinahalagahan ng past person. Ayan. So, ayan. Siguro nakikita ko dito, itong love, no? Kung meron man darating sa iyong bagong love, bagong person, ito yung love na magpapagaling ng mga sugat mo doon sa iyong past hurts. At ito yung magbibigay, itong love na ito, itong person na bagong darating, ito yung magbibigay ng security at pahahalagahan ka. Mafe-feel mo talaga kung gaano ka-special dito, yung self-worth mo. Okay, yan yung mga energies na nakuha ko dito. Sana makatulong sa'yo itong reading na to. Don't forget to leave a comment, pa-like and share na rin. Godspeed, Babush, Cancer.